Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, lagot si Recto, palasyo na siya, nako, BSP binasag ang katotohanan, hala, kaban ng bayan na delikado na. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, isi-share din po natin itong balitang ito, no? About kay Dilima. Nagpasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. At ito pa, Kabataan Party List mga kababayan. Mambubudol ulit ngayong 2025 election. Nako, bigyan po natin ng reaction yan. At ito nga, unahin na po natin ito. About kay Recto. No, at sa budget ng ating bansa, yung kaban ng bayan, nako, talagang nag-iipon po sila. Eto mga kabayan, panoorin at bigyan po natin ng komento to. Kinukuha itong budget ng PhilHealth na may bagong pa-PR itong si Secretary Recto na kaya daw kinukuha itong budget ng PhilHealth na 30 billion na po ang nakukuha out of the 89.9 billion ay para makalikha daw ng trabaho at palaguin ng GDP natin. Alam niyo po, wag na tayong maglokohan. Alam niyo yung tunay na dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno? Ito po after mag-bicameral meeting for the 2024 budget, yung budget ng House of Representatives biglang lumaki at dinagdagan by 12.5 billion pesos. At ang may hawak ng pondo ng House of Representatives walang iba kundi si Congresswoman Yeda, ang chair ng Committee of Accounts, Mrs. ni Speaker Romualdez. Ang Senate, pagkatapos mag-bicameral Naloko na tayo. For budget, lumaki po ang budget nila by Nako. 2.1 billion pesos. Ano pa yung mga budget na pinalaki nila? Ito din, yung DPWH, pinalaki nila by 175.68. Eto mga kababayan, yung DPWH mga kababayan, di ba hindi nga po nila may paliwanag kung nasaan na yung mahigit 1 bilyong ginagastos dyan sa flood control projects na yan. Tapos tataasan mo pa. Dapat ipaliwanag muna nila kung saan napunta yung bilyong-bilyong ginagastos nila sa flood control projects na yan. Diba? Kung kay BP Sara nga, yung 125 million na CIF, no? Halos balatan nila ng buhay si Vice President Sara Duterte, makita lang. Pinakita, wala silang nagawa kasi ginastos ng nasa tama. Diba? Itong nasa DPWH, mga kababayan, sa Secretary Bunuan. Anong nangyari dyan? Imbis na, gaya ng ginawa nyo kay BP Sara, no? Tinapyasan nyo yung kanyang budget. Bakit hindi nyo rin gawin? Dito sa DPWH, total, wala rin naman tayong nakikitang malalaking project, no? Yung talagang, like for example, yung kay PRRD, maraming mga napagawang mga tulay, seaport and airports, mga kababayan. Ngayon, wala naman tayong nababalitaan ganun. Pero bakit dagdag sila ng dagdag sa budget nila? Yung kay BP Sara, tinapyasan. Pero yung sa iba, dinagdagan. Grabe talaga, no? 8 billion pesos. So bakit kailangan natin ng pera? Kasi pinalaki nyo ng pinalaki yung budget for flood control, for your pork barrel, for the House of Representatives, for DPWH, for the Senate. So ngayon, wala kayong pangpondo do sa mga mas importanteng infrastructure project. Wala kayong pampondo para doon sa compensation ng mga ating healthcare workers. At sasabihin nyo, para to sa GDP at para lumikha ng trabaho, wag po tayong maglokohan. Secretary Recto, alam nyo yung dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ang tawag po dyan, fiscal mismanagement. Responsibilidad nyo po yan. Bilang Secretary of Finance, si Secretary Mina, bilang Secretary ng DBM na dapat hindi hinahayaang magkaganyan. Pero pinalaki yun ng pinalaki yung budget, wala naman palang pondo. Ngayon kinukuha nyo yung PhilHealth Fund na dapat sana ay tutustos sa mga pangangailangan ng taong bayan. So yan mga kabayan, bukod pa dyan sa PhilHealth Fund na yan, no?
Nagbenta pa po sila ng 25 tons of gold, mga kababayan. Gold reserve ng Pilipinas. Oh, may kinalaman ba dyan yung Department of Finance? Siyempre, siguro ko, kasi pera yan eh. Diba? Pag perang pinag-uusapan, magaling dyan si Ralph Recto. Diba? Oh, hindi pa nila may paliwanag na maayos yung kung saan napunta, yung 25 tons of golds, mga kabayan, yung benta, yung kita, no, ng kanilang pinagbentahan ng gold ng Pilipinas. Oh, tama po. Kaya dapat siguro paliwanag po sila sa taong bayan eh, dapat may managot diyan kung illegal 'yan. Pero sa tingin ko hindi magiging illegal 'yan eh, no? Kasi lahat ngayon kamping-kampe. Nakikinabang kasi silang lahat eh. At ito nga, mga kabayan, Marcos is a blessing. Ayon po yan kay ex-convict former Senator Laila de Lima. Under ito ang sabi niya. Under BBM, we are given the opportunity to make use of the democratic space. Nako. In transition from the authoritarian regime that was Duterte's, sabi ni ex-senator Laila de Lima. Nako. Oo nga pansin namin masayang-masaya kayo eh. Kayo lang yung masaya. No? Kayo lang mga nanakulong nang dahil sa droga. Ang masasaya ngayon. Dahil halos lahat kayo pinalaya. 'Di ba? Tapos yung mga sangkot sa pork barrel scam ni Napoles, pati si Napoles po, absuelto na. O ganyan po kasaya ang mga dilawan ngayon, mga kababayan, sa panahon ni PBBM, no? I think itong mga hinayutak lang ang masaya tayong mga masa, no? Tayong mga normal lang. Tayong mga mamamayan, normal na mamamayan ng Pilipinas, ay parang hindi naman masaya sa paglaya ni De Lima, paglaya ni Kerwin Espinosa, no? Paglaya ni Napoles. Masaya ba kayo? Kung masaya ko, congratulations sa inyo. Pero mas marami siguro ang hindi masaya, mga kabayan, sapagkat tatakbo bilang isang kongresista itong si De Lima. At si Mayor naman po, si Kerwin Espinosa. Diba? Ito po yung mga big time na nahuli sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, tumatakbo. Tama po yung nagpo-post sa social media. Sabi niya po, nagfo-file noon, magfa-file ngayon ng COC. Naku naman. Mahiya naman kayo. Mga kababayan ko, sana mapag-isip-isip ninyo, 'di ba? Na mukhang may mali yata dito sa mga nangyayaring ito, 'di ba? Bagiging narco politics, ganyan ba 'yon? Narco politicians kapag nanalo mga ito, 'di ba? Tapos pag nailagay sa drug watch list, sasabihin na naman nila, hindi kami yan. Wala kaming kinalaman dyan. Ako naman, Well, anyway, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment na lang po, mga kababayan. At eto pa. Etong mga kabataan party list, mga kababayan, target na namang mambudol ngayong eleksyon ng 2025. Sa palagay ko, dapat maisama na ito, no? Sa itatrash natin. Tulad ng ginawa natin nung nakarang eleksyon, 'di ba? Nabawasan po sila. Nawala sa Kongreso si Kulyamat, 'di ba? At nawala rin si Sarate. Ngayon, abangan po natin kung sino naman ang mawawala dito sa mga Makabayan Block na ito. Sana wala nang maupo, no? Na Makabayan Block para sa bagay, pag mawala ang Makabayan Block, mga kababayan dyan sa Kongreso, may pampalit na po ang administrasyon or ang ating speaker. Nandyan po kasi yung Young Guns Block ng Kamara na kung saan ginagamit rin ngayon
ginagamit pang atake kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Dapat ba nating ibasura na itong mga kabayan black or gusto nyo pa na mayroon pa silang representative na makapasok ngayong 2025? Naku naman. At ito na nga mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba ng 15%. Ang reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Tila number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta ang Pilipinas ng halos 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Ayon pa sa kanilang article na pinost online. While other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year according to official reports. Today I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide. Philippines Gold Reserve. Gold reserve in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.5 tons in the fourth quarter of 2023. Gold reserve in the Philippines average 187.99. Ayan mga kabayan, talagang ito, opinion ko lang, bakit hindi nyo na lang inubos, no? Nagtira pa kayo. Diba? Dapat inubos nyo na, binenta nyo na lahat. Na magkaalaman na. Grabe kasi mga kabayan, no? Kung hindi pa ibabalita ng mga tulad nitong Square Money. Hindi natin malalaman mga kabayan kasi itong mga mainstream media ay tikom, no? Tikom po ang kanilang mga bibig patungkol po dito sa mga ginagawa ng ating gobyerno na hindi dapat gawin, I think, At yung mga kabulastugan, mga anomalya ay mukhang pinagtatakpan itong mga mainstream media. Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Magagalit naman po yung iba pero parang yun po kasi ang totoo Tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Source: World Gold Council. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa press release statement on BSP's gold sales for CIR management. The Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves, which form part of the country's cross-international reserves or CIR. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated. So yan mga kabayan, BSP took advantage of the higher price of gold in the market, no? Isipin nyo yan mga kabayan. Kung nag-take advantage pala kayo, dapat inubos niya. Di ba? Inubos niya na dapat yung gold natin, yung gold reserve natin. Kasi advantage yan Advantage po yan kasi mataas na mataas po yung price. Bakit hindi ninyo inubos? Di ba? Kung talagang advantage yan sa atin. Ibig sabihin mga kabayan, it is not advantage. Kasi nagtira pa kayo Kung talagang advantage po yan, no? Na pagbebenta ng gold kasi mataas yung presyo. Uubusin yan kasi advantage Diba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Ibig sabihin, hindi po yan advantage. Disadvantage po yan kasi kaunti lang yung ano nyo nagtira pa kayo. Hindi nyo na lang inubos. Nako naman.
additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's CIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The CIR level provides adequate internal liquidity buffer, and it's equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.8 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. End quote. Hindi naman mapigilan ng isang sikat na political So yan mga kababayan, kayo po ba ay natutuwa? Or naiinis dito sa ginawa ng ating gobyerno na nagbenta ng gold reserve ng ating bansa? At sinasabi lang nila, mga kababayan, na take advantage lang kasi mataas ang presyo. Pero sa akin, in my part mga kababayan, kung talagang nagtitake tayo ng advantage, no? Kung talagang advantage yun para sa atin, bakit hindi nyo inubos? Nagtira pa kayo. Dahil bakit? Dahil baka baka isang benta nyo pa. Baka wala na kayo dyan sa mga pwesto ninyo. Diba? Dapat siguro talaga nating malaman kasi yung nakalagay na narinig ko po kanina, ibinayad sa mga services. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pera. No? Or pera siya, pero ibinalik din. Anong mga services kaya yun? Kaya dapat kasi talaga maglabas po sila ng detailed, no? Detalyadong balita or report patungkol po diyan sa mga or breakdown, no? At dapat may audit din yan kung may nag-audit man sa BSP. Diba? Kasi importante po yan para sa ating mga Pilipino, no? Wala na nga wala na nga pong no? Mahal na nga po ang mga bilihin sa ating bansa tapos ganyan pa ang gagawin, di malas lalong mawawalan ng halaga ang pera ni Juan de la Cruz. Diba? Yung pera natin, mawawalan po yan ng halaga pag wala na po tayong gold. Pag wala na po tayong gold, bagsak na talagang ekonomiya natin. At malamang sa malamang, pabagsak po ang ekonomiya natin kasi nagbebenta kayo ng gold. Diba? Kasi kung hindi tayo pabagsak ang ekonomiya, we are accumulating golds mga kababayan. Dahil mayroon tayong may kita ang bansa natin. Para ipambili ng gold, mag-acquire tayo. Di ba? This is a sign siguro na talagang pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nagbenta tayo Kasi kung hindi pa pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, gaya nga po ng sabi ko, tayo sana ang nagko-collect, tayo sana ang bumibili ng gold. Pero hindi tayo po ang nagbebenta. Ano ba yan? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.